Magde-decide pa rin dito is yung mga junglers nila. Ang kagandahan lang para sa side ng Team Falcons is meron silang mode na kapag naka-utility, etong si Kyle, magaling din silang mag-control ng kanilang lead. And speaking of utility, agad na tatanggalin ng side ng Onyx Philippines ang backsha na ito at hindi na magagamit ng Team Falcons itong isa sa mga paborito, I would say, ni Kyle on this tank jungle role. Maganda rin kasi talaga yung backsha pang priority eh. And usual bans naman to sa kahit anong kupunan na nakikita natin. Pero I really like the funny respect ban coming in from Falcons. Even though na sila ay isang kupunan na nagre-rely din sa funny, nire-respeto nila yung kakayahan ni King Kong. Another respect of the Jushin and this Guinevere, yung na-mention natin na mga utility jungle picks para dito sa Falcons, yun yung pinupuruan dito ng Onyx Philippines. I'm interested though, will they be giving away to Marcel? Kasi parang ito yung mga problema. May Freya pa eh. May Freya, exactly. So, ang maganda dito, at least for them, is hindi na nila kailangan problemahin yung Jushin. But at the same time, Freya at Marcel yung magiging trade-off kung sakali. And tingin ko... May isang tatagos. Pero open din kasi yung Phobius eh. The moment that you give away Freya at may Phobius pa sa side nyo, medyo hindi rin kasi gusto ng Freya XP lane yung matchup na yun. Paano kung Marcel yung i-first pick ng Falcons? And paano kung i-open lang lahat ng Onyx yun para may two picks sila? Parang ang daming daming mga pwedeng what if na mangyari kung overthinker ka siguro sa larong to, sumakit na yung ulo mo. And then the Harley, isa pa kailangang isipin dito ng dalawang teams natin. So, ang pinaka nabago lang talaga in the banning is yung priority sa Guinevere and this carry. So parang may dalawang na-open up sa mga usual bans natin. And already the draft is shaping up to be big mystery sa dalawang teams natin. So, with this ban sa carry, ang sinasabi sa akin, ito ay ang Falcons gustong kumuha ng isang Claude. There's the Marcel ban. Freya ang inopen ng Falcons. Freya, Sakto, naban din nila yung carry, so hindi nila kailangan problemahin masyado. Oo nga. So, either of the two, ang daming options. Pero aabot kasi dun sa Red 1 and Red 2 ng Onyx. Pero ang nakikita ko naman, may aabutan pa rin naman sa Blue 2 and Blue 3. Yes. Here we go. Freya locked in for the side of Team Falcons. Yes. Pwedeng kumuha ang Onyx Philippines ng maagang Phobius and even a Zushin. Phobius, Zushin is Zushin already naman banned. pala. So tingin ko Harley Phobius. Harley Phobius. O kaya Suyu, pwede na nilang i-rekta na Suyu Phobius or Harley Phobius ang nakikita kong sagot dito para sa Onyx. Ang delikado lang syempre, pwede mag-cloud pa rin itong Falcons, but that also reveals na magiging XP itong Freya. So hindi ganun kadali for them. And then yung Valentina option pa, alam naman natin, paborito ng Falcons. Wow. Instead they go Kalea. And the Harley. The Harley. Harley Kalea. Giving up the Phobius, alam nila din, sige, again, ang tricky dito kasi pag ginawa naman ng Falcon si Phobius, confirmed ulit kung saan si Freya magiging gold. So, hindi rin siya magandang mixture actually, Phobius and Freya. So, naisip dito ng Onyx, i-prioritize muna natin yung Kalea. But that gives Falcons yung Valentina. Oo. Hindi lang yung Valentina, no? Kung di, pwede na rin nilang i-set up yung matchup nila sa Rome against this Kalea. In fact, they also have the choice na mamaya na lang kunin yung Rome kasi as of now, ang dami pa nilang options dito. With a Freya, maganda na may high loss ka na rin kaysa makuha pa ng iba. But then again, hindi naman na mag-high loss itong side ng Onyx eh. Oo, pero parang may ano pa. Oo, malabo ng mag-Hylos kasi So, Uranus on the XP. That is And the Suyu. Okay. I understand the Suyu, 100%. Uranus, nagbigay na agad ng 3 lanes dito ang Falcons. And mid-range pero makunat. At actually, ito yung mapangsagot sa isang Harley. Pinapunish ng Falcons yung Harley pickup. And so far, with the 2 frontliners ng Falcons, ayaw mong gamitan ng Kalea to. So that should be the Sora para sa Onyx. Maganda naman, pero tingin ko yung sinagot dito ng Falcons with their picks is this Kalea. Tsaka hindi ata nila kailangan mag-ban ng Valentina dahil may red 4 priority sila. They could potentially get that Valentina for themselves. And medyo walang choice si Falcon. Either you have to take that away kung with a ban o kaya tatanggapin mo na lang na may Valentina tong kabila. Oo, pwedeng ganun lang din. And actually, kaya naman eh. Kung makipagsabayan sila sa Valentina, you still have mage options on the side of Team Falcons. May, actually, pwede pa natin makita dito si Haji dun sa mga usual niya na
artillery mages Oo. na pwedeng pang combo. Pero since naka-Freya sila, tapos Suyo, maganda-ganda. So, walang plano ang Onyx PH na kunin ng Valentina on their red 4. So, they banded out. Oo, sila na mismo natanggal ng Valentina. Onyx Philippines now taking away mage options or the side of Team Falcons. Parehas pang walang mid laner, dalawang teams na to. So kung magpupurgahan tayo ng mga mid laner, there is a chance na matest yung hero pool ng parehas na mid laners dito. Which means na may merit siguro sa last pick na hero na yon para dito sa Onyx Philippines. At the same time, pwede nilang agawin agad. Kunwari, matira yung Farsa or yung Eve. Ang kagandahan dyan ay makukuha nila yung matitira. So, if I were Falcons, baka hindi na lang ako mag-focus dito sa mid laner. Mas maganda gold laner na lang. Like, in this scenario, Harith maybe. Ay, di na sa mag-Harith. Carry, already Wala, banned. So, nakaband Bruno matitira. Si Bruno. Farsa. Bruno is actually a good pick up against Uranus and Freya kasi critical hits yun eh. Hindi na nagkakaroon ng time para bumalik buhay. Oo. And again, the Brody got adjusted as well, no? Ay, So, oo. may chance din na malusot ang Brody na yun. Brody. Pero matagal-tagal na rin kasi I think the YSS could even be a better option para dito sa side ng Onyx Philippines considering na gusto mo ring makita kung saan magagaling itong Freya at Suyu. At may Jason Shin pa. Yun nga, yung YSS ni Sabero talaga. At tinanong kanina ni Renmar kung lossless pa rin ba ang Savero, Yisun Shin, at so far makakonfirm ko na oo. Parang nandun pa rin, 100% win rate. So that could also be an option. With this Farsa ban, I think dapat masatisfy na sila doon. Ang matitira dito sa mid option is probably Lilia sa ngayon na nakikita ko. Pero if you are Onyx, gusto mo na may kakombo yung Kalea na parang maitunaw. So what if mag-Lunox dito si Super Friends? Yun nga lang, medyo passive pero at the same time kapag may Kalea ka, parang Ganda meron ng kayong mga option ng -1. Okay, if you're gonna be banning one more, nagkubusan sila ng mid laner, no? Oo, Palaliman talaga, no? Nagpurgahan ng mid laner. Yun nga eh, may Lilia pa. Parang iniisip ko rin nga, what if biglang bumunot lang si Lina to si Super Prince, di Meron ba? ako naiisip na para pipiling ni Super Friends si Taro Nowhere, yung Valier. Pantulak-tulak lang. Sa 1-1 ban, okay. Mukhang malalim mga iniisip dito ng Falcons. And I think nagkaroon din ng adjustment lately ang isang 1-1. So baka may napapasok na o may nailulusot na sa scrim. Ano ba yung pwede nating makitang ihugot ni Super Friends dito? Yeah, the Valier actually, nag-work sa Freya, tingin ko. Pero kung magbabalier sila, feeling ko pang last pick yun. Sa Onyx, mas incentivize sila na kumuha ng safe na hero pick like Lilia, for example, o kaya Eve. But of course, if we see the Valier, that's gonna be nice para sa Onyx. Or maybe even just get the gold laner first. Pwede. Pag YSS ka na, bakit pa tayo magkakahiyaan? Bruno, yun nga. Bruno ang kanilang kukunin. Sumisikat na naman to si Bruno. Naalala ko pa rin yung time na nanalo ang Onyx, Fnatic Onyx during that time ng M-Series. That's right. Bruno yung isa sa mga hero na talagang pinangpuksa nila ng mga kalaban sa overseas. Sa mga ganito moments na merong Kalea sa kabila, Guinevere at Hylos ang mga napipili dito para kay Ogwen. Although dahil marami na silang mga tanky heroes pang frontlines, pwede rin mag-pick off hero na si Ogwen. So I'm thinking Cho dito para kay Ogwen. Sabay kuha sila dito siguro ng maybe Lilia or Eve. Eve, maganda rin So si Eve and Cho para sa Falcons ang magiging maganda ang tipla para sa Open kanila. nga rin yung glue room kung gusto nilang ilabas eh. Pang-block din lang ng poker trick. That's Gatot. And Zed yan. Wow. Zed Gatot. Good vision din. Classic combo. That is Lilia. Lilia. Kasi tatlong makukunat lahat eh. Kaya mo talagang i-burst pag At may synergy kahit pa paano dito sa isang Kalea. Siyempre, mas wish mo na magkaroon ka ng Farsa Kalea na combo, but Lilia Farsa, ganun na rin naman. Oo. At dahil nga nakita na natin ang compositions ng parehas sa team, Superfans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Oras na para makuha yung mga Naruto skins na matagal nang tumatambay sa shop para sa'yo. yung Naruto skin, ano bang maganda doon? Ako plano ko Itachi. Ako rin eh. Natry ko yung Itachi. Ang saya nung Sa'yo ba, upgraded Wolf? stun. Ano bang gusto mo tong skin? Wala eh, parang yung Itachi main kasi ko eh. Itachi main. Itachi main.
Sa toong buhay, pero sa ML parang di ko kaya mag-Julian ata. Di pwede pang roam yun eh. Oo, hindi pwede. Unless Unless may mundong mabuo na pwedeng asa tagal mag-Julian. mo mag-level 4. Ang hirap nun. Oo nga, paano mo papatayin yung mga kailangan mong patayin kung matagal ka mag-level 4 eh. No? Ayan, papasok na po tayo sa ating game number 1 of our final series of week of 5. Dalawa sa ating mga top teams ay maglalaban na. It's Onyx Philippines kontra Team Falcons at our number 2 and number 3 na malalaman na natin kung sino mananatili sa top standings natin ngayon. Walang cut lane na magaganap coming in from Team Falcons with this Freya. Good pokes coming in from Onyx. Nakaramdam talaga kaagad itong si Ogwen. Pero, ayan talaga, Rakursa talaga yung gustong kunin lagi. Parang yun na talaga yung blue side automatic, no? Ipaglalaban yun! Ayun lang, masyadong napasobra si Brusco. At nabigyan siya dahil ready din yung kabila. But that is gonna be a flicker burn. Wow! That was such a disrespectful move mula sa Onyx. Or siguro lang hindi nakareact talaga. I think gusto mag-flicker out din ni Brusco dun sa moment na yun. Pero napababad sila masyado. At gusto rin din yatang i-take advantage yung healing mula dun sa natural kit na meron ng isang Kalea. Pero Ayun lang! punish. Early dalaw coming in from Kyle. Napakaganda nung ginawa niya dito. Medyo bait din yung ginawa ni Super Marco, no? Talaga counter ng Freya, man. Oo, tsaka imagine mo pre, hindi pa nag-o-orange buff. Usually, nakikita natin kiniklear muna yung mga buff pare. Kahit sinong gold laner mapapatanong, bakit nandito na yun? Oh no. At nawalan pa siya ng isang cart dun sa bottom lane, gold cart. So you don't like that at all. Napakalaking advantage ito para sa Falcons. And as of now, Kyle mananakawan ng isang green cap at makakatakas naman ang side ng Onyx Philippines. Lamang pa rin ng Team Falcons sa 1,000 bago tayo tumako sa pinakaunang pagong ng larong ito. At kailangan na lang manotata ni Savero dito. Teka lang, masyado pa rin masakit ang mga bola. Masakit pa rin, pero tingin ko yung mga talon dito ng isang Freddy, mapipigil lang. Kaso taas na masyadong levels ng Falcons. Kaso nga lang si Flap dito, pinipilit na tanggapin yung damage. That is gonna be a clean turtle take coming in from Kyle. Ang ganda rin ng consecration na bitaw dito ni Flap. Oo, zero trade din yung naganap doon. No? Walang nakuha na kapalit ang Onyx Philippines. Yeah, the most that you could say is merong revitalize na force out sa Falcons, pero even then, it's not gonna be enough of a trade. Fortunately, para sa Onyx, okay pa naman ang farm dito ni King Kong, pero it's not as much as Kyle na merong 1-0-1 record sa first 2 minutes ng ating laban. At maganda ang simula para sa Falcons. Nandiyan na nga yung unang kamay eh. Pag dumalawan na yung kamay sa inventory, yun eh medyo kailangan mo na mag-ingat. Mula dito sa isang potential early Sky Piercer na suyo ni Kyle. And sila na mismo ngayon na nag-i-invade. Alam nila na kaya na nilang bilisan ang pagguha. Pero Super Marco! Wow, nakaramdam si Super Marco at alam niyang nakabang dito si King Kong. And with that, mas-show away niya yung pag-steal ni King Kong on their jungle camp. At itutuloy pa ata nila ang pag-invade dito sa may bandang ibaba. Kita naman ng Onyx Philippines na narito ang mga miyembro ng Team Falcons. Pero mukhang tatahimik muna ang Land of Dawn Wolf. Ano na ba yung estado ng ating laro sa ngayon? Yeah. Ang estado ng laro ay lugi na sa second at third turtle ang Onyx ng malala. Ang siguro pwede mangyari dito is makakuha ng mahanap na pitas etong si Brusco. Fortunately para sa kanya, merong isa lang yung naka-purify dito, which is Flap. Ang medyo masakit doon is merong Zetian at napakahirap mag-initiate kapag Zetian ang katapat, lalo na pag nasa pro level. Sa mga RG, pwede bang i-force parang pwede ka pang mag-straight body papunta sa Zetian sa early game para matanggal yung passive. Pero sa mga ganitong moments, yung passive na isang Zetian ay magiging crucial laban sa isang initiator katulad ni Brusco. Oo, and Brusco as of now, mukhang naghahanap pa rin siya ng first potential play for the side of Onyx Philippines. Tinitipid ang mga talon at saktong-sakto din lang dahil lalabas na rin ang pangalawang pagong ng larong ito. Nabanggit mo, Wolf, na lamang ang side ng Team Falcons sa next 2 or 3 turtle takes. But if you're Onyx Philippines, ano ba yung tamang approach dito? Yeah, just straight. Tingin ko, talagang tanggapin mo na yung idea na lugi ka sa mga turtle fights. Katulad nito, silip na lang ang nagagawa dito ng Onyx Philippines habang libreng-libreng kinukuha ng Team Falcons itong objective. But that is gonna be an after of the Gorgon Flicker Burn para kay Savero. Nice escape though upang hindi siya mahuli, pero mukhang may pinaplano ang Team Falcons dito sa may bandang ibaba, pero naghahabol. Ito si Super Prince.
off cam at na-force niyang pauwiin itong si Haji. Oo, still, Team Falcons holding on to a 1.7k gold lead at 2 pagong na nga ang kanilang nakuha against Onyx Philippines. This just establishes yung mas maganda nilang early game at si Sapero ay nabigyan pa! Siya talaga ang laging target ng Team Falcons na nagiging effective yung tandem. Fury of the Phoenix bibitawan na dito upang mabigyan ng mga miyembro and mabibigyan niya si Brusco. Pero si Ogwin din naman ang magiging kapalit. Flicker coming in from Kirk just trying to escape at magiging successful naman siya. 2-for-1 trade at makakatore si Super Marco sa baba. Flap ngayon ay tinatauhan na si King Kong. Bothering this jungler. Kinailangan mag-retry dito ng Onyx Philippines para makuha yung buff. And so far, Team Falcons mukhang nai-invade na nila na libre ang jungle. Yung problema ng Onyx dahil dun sa early. Ganito katapang na si Flap. Tingnan natin kung masusurvive. What a play coming in from Flap. Tinangki niya sa ilalim ng tore. Lahat binato na. Pero nabuhay pa rin. At ang nangyari lang doon, Purify para sa ultimate ng isang Lilia. At syempre, mataas na control para sa Falcons. Nakakapag-push din dito sa may bottom lane. The map control. Nasa side ngayon ng Falcons at yung early game na tempo, hinahanap natin na para kontrahin ng Onyx Philippines. Kitang-kita na yan. Big props na rin kay Kyle sa kanyang mga rotations, lalo na dun sa pagpunta dun sa may gold lane. This is also what we mentioned during the keys to victory. At mukhang talagang isinapuso ng Falcons yung pagpuro dito kay Severo sa bottom lane. At makikita natin ngayon sa kamay ni Kyle ang ating Infinix Handcam GT Series official gaming phone of MPL Philippines Season 17. Rekta pagong na agad ang call ng Team Falcons at mukhang hindi nata makakapalag ang Onyx Philippines dito. All 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Perfect objective takes para sa Men in Green. Kakaiba yung ginagawa ng Team Falcons. Wala na talagang contest at all. Naghahanap na nga lang ng trades yung Onyx. Pero it seems like hindi nagiging enough yung nahahanap nila eh. Unfortunately, para sa Onyx, ito yung signature playstyle ng Falcons. Isa sa mga notable na traits ng isang Falcons, lalo na nung time na nagdo-dominate sila dito sa Pilipinas, pati sa international scene, yung paghawak nila ng lead. Kakaiba itong Falcons kasi napaka-oppressive nila at kadalasan hindi sila nagkakamali sa rotation sila kapag ahead nga sila. Kaya naman, katulad ng Team Liquid, nananalasa din ng Team Liquid internationally, ang mga team sa Pilipinas kapag nakakahawak ng ganitong klaseng lead, hindi magbibigay basta-basta. Kaya nga naman yung Onyx, kailangan nila makahanap ng kakaibang way para i-approach to. If they will just play this as systematic ng isang team na lugi, wala talaga silang mahanap. Hindi sila pagbibigyan ng Falcons. Well, as of now, mukhang makakakuha ng libreng tore. Actually, no, hindi. May trade for an inner turret, for an outer turret between Onyx Philippines and Team Falcons. Lamang ang Falcons sa trade na yun dahil ang lalim na ng pwede nilang hukayin sa loob ng jungle ng Onyx. Will be able to make sure na itong Holy Shield sa baba hindi sasabog at wala pang 8 minutes yun. Nakakuha na ng outer turret itong side ng Falcons and then the inner eventually Tier 1 and Tier 2 at wala talaga, no fight in Onyx. And understandably so, hindi talaga pwede sa ngayon. Oo, hinihintay pa ata nila yung third item dito ng Bruno, no? And as of now, looking at the items coming in from this Bruno, built naman na yung first 2 core items ng Haas Claws, pati na rin yung Berserker's Fury. Papunta pa lamang tayo actually sa upgraded boots tsaka third item. So, hindi pa talaga masakit yan at masisilip natin yan sa Infinix in-game equipment. Fortunately, para sa isang Bruno, hindi ganun kataas yung requirements para maka-hit ka. Pero the fact na itong napo-force na ngayon mga ultimates onto Kirk, si Flap binubuli si Super Prince, mukhang Lord ay mapupunta sa Falcons ng ganun lang kadali. Hindi na naman makaka-contest ang Onyx Philippines. Lahat ng objective, parehas na parehas ang ating nakikita. Pero si Flap this time, magagawa na nga ba siyang patumbahin? Pero hindi! Fury of the Phoenix ang gagamitin after Forge onto Brusco. And they will take the kill! Bawas ng isa ang mga Hedgehogs at mukhang yung Sonics ngayon. Tuloy-tuloy ang pag-struggle. Kuha ng mid lane turret. May kasabay pang Lord sa may bandang ibaba. At wala pang planong Pomreno. Tuloy sa pagkuha. Pero that is gonna be an attempt coming in from Kirk. Kaso nga lang hindi magiging matagumpay. At tuloy pa rin ang aggressiveness ng Team Falcons. Potentially, that was a great engage coming in from Kirk. Pero 2 out of the 5 na nasa harapan niya, kaya rin siyang i-burst.
Another turret goes to the hands of Team Falcons. Wala pang bumabagsak sa kanila. 6-1 ang ating kill score at 6.1 ang hawak ng Team Falcons. You would think na tumagal na bago yung huling pag-push dito ng Falcons, but it has only been 1 minute and 40 seconds sa pagkakakuha nila nung bottom lane yung tier 2 turret, tapos meron na agad dito sa may gitna. May Lord pa nga na pwede kumatok sa base nila. When Kirk initiated gamit yung kanyang ultimate as well as the entirety of Onyx, nakahanda ng taunt etong si Ogwen. So pagkahatak niya kay Ogwen, na-taunt siya afterwards. Napakagandang depensa mula kay Daddy Ogwen. Paulit-ulit na nag-a-attempt ang Team Falcons ng mga team fights na malilinis at talaga nga naman na walang nakukuha pabalik itong Onyx Philippines. And now, successful sila sa pagdepensa ng Lord pero sumabog yung Holy Shield on the top lane. What's the next move of Team Falcons? If you're Onyx Philippines, aantayin mo na lang siguro yung Team Falcons na gumalaw at subukang makita kung saan sila papunta. Sakto-sakto, yun din yung play na ginawa nila. At dahil nga na-consecration na, bibigyan siya after the Guardian sa may huli. Pero si Kirk ay makakatakas pa naman. Maganda yung ginagawa ng Onyx Philippines ngayon dahil yung disiplina, alam nila na hindi pa nila kayang makipagsabayan talaga. Grabe no, nakakairita pala yung set yan dun sa Brusco pick na Kalea. That's right. Tuwing may nabubuhat ka, tumitigil ang mundo. Yeah, that's what I feel like yung Kalea ay nakakagulat na pick mula dito sa Onyx. Maintindihan mo dahil pwede nga siyang deny sa Onyx, pero feeling ko madami pang hero si Brusco eh. Ang problema dyan, na-counter siya na sobra. Itong ginawa ng Falcons dahil solid na yung nakuha nilang foundation dun sa first 3 picks nila, all they had to do was go for a defensive mid duo. And all of a sudden, para dito sa Onyx, parang naging hindi na impactful itong Kalea pickup kasi bukod sa may purify itong si Flap, kung sakaling i-go nila si Haji, mayroong passive yan. Si Ogwen naman, hindi talaga magandang i-initiatean dahil mayroong pang out yan using the AOG at may revitalize. So, if you think about it, walang good target itong si Kalea, si Brusco. Even si Kyle, hindi siya madaling mahuli. So this is a nightmare to play as the Kalea. Oo. And even Super Marco may hawak na rin na Purify. At this point, parang nakakaganda pa nga sa combo na kapag may sinubukan silang ultihan at nabigyan sila ng Fury of the Phoenix, opening din yun para sa Valkyrie's Descent ni Super Marco. At sisimulan na nga ng Falcons ang Lord na ito. Onyx susubok na mag-contest pero pinapatagal lamang ang sayaw. Tingnan natin kung mauulit nga lang ba yung kanina pa nangyayari na free take sa objectives ng Team Falcons. At mga ganun nga mangyayari dahil napakalayo ni King Kong. Free Lord para sa Team Falcons. Sabay ubos lang ng resources on the opposite jungle camp. Sasabayan nila yung Lord. Medyo matagal pa naman bago mag-spawn. At aray ko, silip tayo dito sa ating Infinix in-game equipment. Divine Glaive, third item para dito sa Zetyan. Hindi na niya inisip yung utility. Raw damage na ata ang gusto ni Kuya. Hindi ko Brusco. Mabibigyan ba? Medyo alam din nila na kailangan pang antayin yung Lord. So no extra movements coming in from Onyx Philippines. Ogwen, alam din na kailangan niya lang magsunog ng resources na meron ng Onyx. And wala pang nabibigyan ulit sa Team Falcons. Malaking problema to para sa Onyx. At nagmamarcha na rin ang Falcons Lord doon sa may bandang itaas. Nagugrupo na ang Onyx Philippines in the mid lane and in the bottom lane. Mukhang kailangan nilang ibigay yung top lane nila para lumalim ang mga minions. And anytime ay pwedeng ipilit ito ng Team Falcons sa loob ng base ng Onyx. Mataas man ang risk, pwede nilang gawin yun sa harapan ni Flap. Kirk nandun sa gilid at mukhang dadamba na ang Lord sa top lane. Popronda na si Ogwen tsaka si Flap. Tatanggapin lang nila yung damage. Andito yung Shifting Sky, sabay Winter Crown. Brusco nag-atem na may mahuli sa may madalikuran. Pero flicker pabalik. Ogwen with after the Guardian out. Sabay-sabayan na rin dito sa base mismo ng kabila. Super Marco makakaramdam ng bahagya pero hindi pa rin naman mabibigyan. We can say na successfully defended pa rin naman ang base. Grabe yung mga items na nakita dito sa Falcons. Sobrang oppressive. The Winter Crown picked up by Ogwen. Blade Armor kay Flap. Kaya nga naman itong si Savero hindi pa nakakapwesto at hindi pa siya maka-free hit. To be fair though, Onyx, pwede natin i-comment yung kanilang depensa doon dahil walang namatay sa kanila. Si Flap ng paulit-ulit binibigyan. Di pa nga nag-fury yun eh. Parang 4 times na ganun yung attempt pero dahil nga kaya niya lang naman tanggapin, inaalaga niya lang yung 20 stacks. Alam niya na hindi naman siya mabibigyan. Oh no. Napakahirap ng sitwasyon para dito sa Onyx. And to be fair, yung Falcons, mukhang relax lang din sila dito. Okay lang na tumagal pa yung laro para sa kanila.
when it comes to their late game prowess, tingin ko naman meron dahil meron sila nung Suyu at makunat din sila. When it comes to natural scaling though, pwede nating ibigay yan sa Onyx. Eventually, itong Lilia ay magiging masakit na. Oo. Tapos itong si Harley, of course, always naman, almost all parts of the game ay mayroong impact. At syempre, itong Bruno kapag naka-full item. Kaso nga lang, itong Falcons, madami silang solusyon. Yung mga Winter Crown na nakuha natin kay Ogwen, yung Natural Revitalize. Eventually, makakita tayo ng maraming Blade Armors dyan Oo. na magiging papahirap kay Savero na makapag-free hit. Tsaka si Savero as of now with a Wind of Nature sa kamay niya, at least that makes you safe from Super Marco kung sakaling mag-Valkyrie's Descent. The same could be said para dito kay Kyle. But majority of the damage or DPS na nanggagaling sa Falcons is actually magic kasi yung mga bumababad sa'yo, mga Brusco boys na puro magic damage yung pinapato. Ogwen is ready. Nahirapan sila dito. Gusto lang sanang umattempt din ng Onyx Philippines. After of the Guardian, force Naiiwan si flicker. Kirk. At mukhang mabibigyan niya ng tuluyan itong si Kirk. That is gonna be a mega kill onto Kyle. Apat ang dedepensa mula sa side ng Onyx Philippines. Tingnan natin kung aabot pa ba si Kirk dito sa depensang to. King Kong makakaalis naman at patuloy yung pagpupush dito ng Team Falcons. 25 seconds bago bumalik si Kirk pero may flicker naman yung Sora na ito kung sakaling gusto nila dupepensa. What are the options here para sa Onyx Philippines? Depensa na lang ba talaga? Bibigay ba dapat ang inhibitor turrets? Mukhang wala silang choice mo kung ganun yung mangyayari. Especially kasi may top lord pa. Uli sa isa pero may Purify pa. Super Marco will survive. Pero may ulihin sila dito na iwan na nga si Brusco. And unstoppable na si Kyle. May Lord na halos puno pa yung buhay. Apat na may defense ang Onyx Philippines. Oh. May Avatar of the Wow. Guardian na combo sa Fury of the Phoenix. At yung Falcons ngayon ay kumakatok na mismo sa base. Maaari na nila tapusin to. And Team Falcons will take game 1. Dominant victory para sa Team Falcons. 10-1 ang ating kill score at para bang nakulong sa sariling base ang Onyx Philippines. Complete control sa Falcons mula dun sa pag-first blood nila kay Brusco sa pag-attempt ng Onyx na kumuha ng isang golem at ng Rakur or ng Rakursa. Mula dun sa first blood na yun, hindi na tumigil ang side of Falcons. In fact, meron pa silang kakaibang ginawa kung saan hindi pa nakakuha ng double buff. Etong si Kyle, nag-rotate agad sila dun sa gold lane. Lalong naipit etong side ng Onyx Philippines for that. And of course, nakita natin, isa sa mga favorite na combo ko, nung nasa English stream ako, tawag namin dito ay Fury of the Guardian or Fury of the Avatar of the Phoenix. Depende sa kung ano yung mauuna. So pag nauna yung Fury of the Phoenix, Fury of the Guardian. FOG. Pag nauna naman yung Avatar, Avatar of the Ang Phoenix. idea kasi nung talagang tatama yung Gatot ult kasi pag nakasama na, ang gagawin mo, stun mo yung kalaban para sure na maglalanding yung ultimate. That's the combo. Oo. Tsaka hindi lang yun eh. Ang dami pa nilang pwedeng idagdag. The moment that you land the combo na by the way, ay hindi mo na kailangan i-target pa bukod dun sa AOG. Kumbaga may GPS na yung AOG. Ayun o, sasabayan mo na lang yung Fury of the Phoenix na by the way, nagdadagdag din ng vision para sa team. Team Falcons played this really well na talagang yung ganitong klaseng draft ay sabihin na lang natin tinutulungan talaga nila yung isa't isa. Napakaganda ng execution and there you Oh. go. Bang! Oh, Isa pa, isa pa. Hindi, isa pa pare. One more time. Wag na daw. Wag na daw. Ang ating Game 1 MVP, walang iba kundi si Kyle on that Suyu performance. Unexpected yung mga ilang rotations na ginawa niya pero high impact yung nakita natin. At yun talaga yung nagpako sa side ng team ng Onyx Philippines para mangyari yung total domination ng Team Falcons. There was also a time na na-force yung flicker dito kay Savero dahil sa ginawa ni Ogwen. At ang ginawa ni Kyle, naghintay siya ng konti-konti lang. Yung next wave, biglang nandun na siya at hindi na makatakas yung isang Bruno dun sa may bottom lane. Sobrang nabasa ng Team Falcons yung mga gustong gawin dito ng Onyx Philippines at sobrang napunish nila yung ginagawa. So yeah, si Brusco, ganun lang din na Sever. At hindi siya nakatakas, hindi niya in-underestimate nila yung buga. And of course, itong unexpected din na rotation mula kay Kyle. Ito yon yung walang flicker, itong si Savero. At napakalakas din ng loob na umalis dun sa kanyang torrent despite having the no flicker, I mean. At siguro din in-assume nila dito na magkakaroon ng teamfight dun sa may gitna at dun yung
Suyo, pero that's not the case. Sobrang nabasa dito ng Falcons yung Onyx. Oo. Naging problema rin kasi masyadong umaangat itong si Savero. Masyado siyang overconfident na, yun nga, posibleng may mangyari sa opposite side of the map. Pero inulit ni Kyle eh. Yeah. To happen in this game na twice siya nangyari, parang ang hirap doon para sa isang Bruno. Nakakainis talaga yun kapag nag-gold lane ka sa RG. Tas ito yung term sa RG, yung inaasawa yung gold Inaasawa. laner. Kumbaga yung nandoon lang, hindi iniiwan. Kahit anytime napapalagan mo, laging may dadating para tulungan. And that was such a, I would say, a very unexpected move coming in from a jungle. Alam naman natin na gugustuhin ng Team Falcon sa purgahin si Savero dito. Pero bakit naman ganun? Bakit naman level 2 pa lang? Nandun na sa level 3, bumalik pa. Stick to the keys to victory itong Falcons. Mag-focus dun sa may gold lane at yun yung kanilang nagawa. And when it comes to the draft, I'm curious talaga dun sa high priority dun sa Kalaya. Tingin ko yung Onyx kailangan magbago ng kanilang draft pattern. Nag-hits naman natin yung Harley and eventually yung Sora dahil meron silang access dun sa ban sa Valen. But it seems like etong top heroes sa metagame natin ngayon, the Freya at yung Uranus. Yung Freya, hindi talaga pangbigay itong hero na to, unfortunately. Tapos yung Yura, nakita natin the first series and yung series din kahapon. Mukhang ito yung pag-aagawan ng mga teams natin. And as explosive as Flap can be or yung other players like LVJ, like Edward, like Trimar, parang gustong-gustong pumindot. Kaso hindi, Uranus talaga yung malakas sa meta ngayon eh. Oo. Alam mo yun yung mga bagay na minsan bakit natin gagawing komplikado pa? Minsan may mga simpleng bagay, simpleng hero na malaki ang binibigay. Yun talaga eh. Throughout na meta siguro, I would say na yung Uranus at Alice, simple lang yung gusto nilang gawin. Pero ang laki ng ambag nila. And ayaw mong mabigay yung mga ganong klase ng heroes, lalo na pag komportable yung team eh. And kita naman natin,